Good morning guys, magandang araw sa inyo mga ka-Team Solares. Kumusta po kayong lahat? So medyo matagal-tagal nga pala tayo walang vlog. Sa kadahilanang medyo naging busy kami sa aming munting negosyo. Pakita ko na rin sa inyo guys para may idea kayo. For today's vlog natin ay may papakilala ako sa inyo o may pupuntahan tayong isang kennel. Mga hindi pa nga pala nakakilala sa amin, kami ang Team Solares Vlog. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman dyan at saka click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming video. So, sa ngayon mga ka-Team Solares, samahan nyo muna ako. Pasyalan natin sila, tara. So yun guys, nandito nga kami sa Pure Gold, Ubando, Bulacan. So kasama ko nga pala si Papa Monse. So thank you sir at kasamahan mo ako ngayon ha. So yun guys, puntahan natin yung sinasabi ko sa inyo kanina na isang kennel. So samahan nyo kami, sana tapusin yung video namin. By the way, supportahan nyo nga pala si Papa Monse TV, yung kanyang mga vlog sa Megadike. So dyan siya ngayon nakapokus. So salamat, samahan nyo ako. So ngayon guys, kasama ka natin ang may-ari ng, hindi ko rin masabi sir na na munting kennel kasi napakarami niyo po talagang alaga, no? Sir, may mga tanong lang ako, no? Ano ba mga nakahiligan niyo po mga alaga, mga puppy? Gaya ng Dachshund, Poodle, Pomeranian, Corgi. So napakarami nga. Kaya lang yung mga Corgi ko, pinahiram ko sa mga kaibigan ko. Sabi ko, pag nanganak na lang, bigyan nila ako ng puppy share. Kasi magkapatid yung aking mga Corgi, talaga pag inbreeding, hindi dapat dahil konti ang inaanak, tsaka namamatay. So ayun, parang may nakuha na agad tayong knowledge kay sir, no? Saka parang ikaw lang din po talaga yung nag-aalaga, no? Ako lang. Ikaw lang po mag-isa, no? Grabe naman ang sipag ni sir, no? So paano nga po pala na kayo nahilig sa pag-aalaga ng mga puppy? Actually, una nag-iibon ako parang ibon. Ibon. So dahil ako nagagalit siya ng mga marilit tsaka naninira doon na ibon kasi may karapatang mabuhay ang lahat ng mga dito sa mundo So may nakita akong aso na gagala-gala sa daan. Hindi naman actually ako nag-alaga. Ipinulot ko, binigay ko sa barangay para alagaan. Hanggang sa bumili na nga ako dahil nakahiligan ko. At ang dahil sa mga asong iyan, napagtapos ko naman po ang aking 4 na anak. Bilang doktor, 2 engineer, tsaka accountant ng babae. Di pala sir, sa pamamagitan lang ng Pag-aalaga. yung hobby na yun, karoon ng katuparan yung mga anak nyo. Pwede pala mangyari yun siya, no? Kung dahil lang sa pag-aalaga nyo ng mga ibon at saka ng mga puppy, napagtapos nyo yung mga anak nyo. Yun ang binigay sa akin ng Panginoon. Kung meron man akong sideline na naman, nag-ahente ko ng lupa at saka ng properties, warehouse, yun suntok sa buwan yun. Yun hindi ka nakatitiyak doon. Although talaga nagdadasal din naman tayo. Hindi kagaya ng aso, actual yan sipagan mo, galingan mo, kaalaman mo. Kaya na-exercise pa ako pag umaga. At saka balita ako sir,
marami ka palang naipunda dahil sa pag-aalaga mo ng mga paborito mong puppy. Ayos naman, nakapundang naman ako ng bahay, sasakyan. Yung nasa baba ako, mga sasakyan pa sa baba. At basta wala lang mga sugal-sugal. Kasi hindi ako naninigarilyo eh. I have no any vices eh. Actually, I'm a college graduate too. I'm a major in marketing. But I was never been employed to any companies during that time because that time, my father was the former mayor of our town. So definitely, I told to myself that I have to maintain myself as boss at all times. So most of the people here call me Boss Ray. Yan. So pagka-graduate nyo pala sir, talagang Negosyo focus talaga. na agad kayo sa negosyo nyo. Oo, negosyo talaga. Kasi bilang ang major in marketing, I must be an agent of the company. Why should I? And I don't want anybody will command me. So I rather to put my own Tama business. So yun. What year yun, sir, yung sinasabi mo noon? That was 1984 ako graduate, 1984. Pero in 1985, in 500 pesos, October, November, December, nagpatahi ako. Paano ako kumasa yung 500 pesos? Bumili ko ng hangin pang 50 pesos. During that time, tinastas ko, gumawa ko ng pattern, bumili ko sa divisoria ng tela. Araw-araw, papatahi ko, bebenta ko sa Baclaran. Nagtiwala po sa akin yung mga Chinese na pautangin ako. So, right after October, November, December, January, napagpagawa ko ng bahay. Ito nga po. Sir, ito may tanong lang din kami kasi kumaga napakarami yung puppies ano. Ako. Yan po ba sir ay open na po rehoming lang? Opo, open for rehoming na. So yun guys, narinig nyo naman si Reynaldo. Open for rehoming na po yung kanya mga puppy. Pili na lang kayo kung ano ba ang trip nyong breed ng puppy, no? Alagaan. So yun sir, no? Ako, tanong rin siya, no? Sa tayo, mahilig tayo sa mga hayop. Hindi natin na maikalayan lahat ng halos mga Pilipino mahilig sa mga pag-alaga. Especially ngayon, yung mga ngayon, mga babae nga, madalas ngayon nakikita ko sa mga pupunta ko ng Tianggian, nakikita ko mga. So yung mga kahabi, katulad ng sinasabi ni Sarah Julius dito na ating kasama. Sana itong ating pag-interview kay Sir Ray, bigyan natin ito ng suporta na malaki. Hindi lang para sa kanya po, pero para sa lahat na rin. Yung iba, mahilig din sa pag-aalaga niyan. Una sa lahat, nakakatanggal ng stress yung pag-aalaga natin ng mga hayop. Nabibigyan din natin ng karapatang mabuhay ang mga hayop na marangal, maayos at may kasigla sa mundo. Dahil yan ay kasama sa nilikha ng ating pong may kapal. Parang tao din yan. So ayun na nga guys, kayo nang bahalang kumontak o kumausap kay si Reynaldo Joaquin sa Facebook, yung kanyang Facebook page nandyan ngayon sa screen. Tama. Pwede niyo siyang direktang kausap. Ilalagay natin yung kanyang number sa screen para kung sakaling yung matipuhan na magkaroon ng alaga na kusanada at meron dito si Sir, may bibigyan niya sa inyo. Tsaka po, ang pa-previous ko, just in case na meron kayong makuha, mabili sa aking mga puppies, ay pwede niyo po akong tanungin regarding halimbawa, nagkasakit. Kaya lang po sana wag po text, tawag kasi libong tuta na po na ibenta ko. Magtatanong, Sir, ano ba ang gamot sa pagtatae? 1. Ano po ba ang saan binibili? Paano ibibigay ito? Ilang ml? Kung medyo sana tawag kasi kung lahat kayo tatawa, sasagutin ko by text, nakakangawit po. Pero talaga pong tumatanggap po ako ng mga katanungan. Whether bumili ka sa akin o hindi ka bumili, I'm willing to help. So before you bring your puppy to the veterinarian, you can ask me first para makatipid tayo ng konti. Sa madaling salita, pwede ka magbigay ng advice. Hindi ko sinabing lahat ng alam ng veterinaryo, alam ko. Pero so mas sa tagal ko ng aking pag-aalaga, meron na rin po tayong knowledge. So, pwede po kayo magtanong sa akin. Free So na guys, no? Narinig nyo naman si Sir. So kontakin nyo na lang siya para sa mas marami pang informasyon regarding sa kanya mga puppy na for rehoming. Yun. For rehoming yan, mga kahabi.